Nagpasalamat naman ako dahil nakadaan kaagad ako. Kung hindi, baka kung ano pa ang marinig ko. Baka pag-initan pa nila ako dahil natanggap kaagad ako nang walang kahirap-hirap. Salamat po, ma'am. Kaagad na pasalamat ko nang maabutan ko ang babae. Bakit hindi mo ko tinawagan? Akala ko kasi makikita ko kayo kaagad dito. Yun pala, may audition kaya nag-audition na din ako. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan dumaan sa ganoon dahil ako na mismo nag-alok sa'yo. Thank you, ma'am. Ako nga pala si Beth, ang manager ng Silica Soap. Kailan ho ako pwede mag-umpisa? Ang kapal na mukha ko. Ako pa talaga itong nagtanong. You can start now, so I can forward your photo to the CEO. Sasamahan na kita sa studio. 2 models lang naman ang nandoon kaya baka tapos na rin sila at pwede ka nang isa lang. Kinakabahan yata ako. Hindi naman kasi ako kagandahan. Ay, mali. Maganda ako syempre pero nakakahiya pa din. Bakit ko ba pinasok ang trabahong ito? Sinamahan ako ni Ma'am Beth sa studio. Tama-tama ang pagdating namin. Tapos na ang photoshoot na isang model at ako na kaagad ang next. Kabado 20 ako sa mga oras na ito. First time ko talaga ito. First time kong tutukan ng camera at iba't ibang pose pa ang gagawin ko. Hindi kaya magmukha akong butikis sa pose ko? Hindi naman siguro mangyayari iyon. Makukuha ba ako bilang model kung mukha akong butikis sa paningin nila? I wore a tube pink dress. Nakapuyod naman ang buhok ko habang nakalaylay lamang ang kahabaan nito. Pagkatapos ko magbihis ay may nag-makeup na rin sa akin. Ay, bakit ang puti mo, girl? Tanong pa sa akin ng baklang nag-aayos sa akin. Hindi ko din alam. Sagot ko na lamang. O sige na, lumabas ka na. Utos dito sa akin pagkatapos niyang maayusan ang aking mukha. Lumabas na lamang ako sa dressing room. Tumabad sa akin ang rose background. Ready ka na ba? Tanong sa akin ng lalaki may hawak na camera. Tumango na lamang ako. Bumalik na naman ang kaba sa dibdib ko ngunit pinakalma ko na lamang ito. Puro shoot lang naman ito. Hindi naman ako magdadrama dito. Hindi ako maghuhubad kaya bakit ako kinakabahan? Tingin sa camera. Sigaw nito. Tumingin naman ako sa kanya. Tingin sa kalawa. Muli utos niya kaya sinunod ko naman kaagad ito. Tumalikod ka muna sabay lingon dito sa harapan. Muli utos dito kaya sinunod ko ulit ang sinabi niya. Sunod-sunod kong narinig ang pag-click ng camera. Amazing! Komento nito nang matapos ang shots. Diyos ko, pinagpawisan yata ako ng malamig. Ganito lang palang ginagawa ng mga model. Ang dali naman ang trabaho nila. Tingin lang sa kaliwa, kanan, sabay pose. Pagkatapos yun na yun, kaunting pa-cute at pa-sexy lang sa camera, money na. You did a great job, Miss Di Makalipad. Bigla na lamang dumating si Miss Beth habang pumapalakpak ito. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Napakaganda mo sa camera at syempre sa personal. Dagdag pa niya. Salamat, Miss Beth. Yun lang muna gagawin mo. Pwede ka na magpahinga. Sige po, ma'am. Hindi ako mapakali dito sa office. Hindi pwedeng hindi ako makilala ni Olive bilang ama niya. Bakit nga ba hindi ko pinaniwalaan sa Angel noon? One of the stupidest thing I ever did was to judge her. Shit! Nahampas ko ng malakas ang aking table kaya naman agad na mulang aking palad. I won't let them take Olive away from me. She's my daughter and Angel is still my wife. Balibalik na rin man ang mundo sa akin pa din babagsak ang aking mag-ina. No matter what happens, I will get them by hook or by crook. Natigilan lamang ako sa pag-iisip nang marinig ang pag-pop up ng message sa aking laptop. Email from Manager Beth. Sir, we have found a model for Silica Soap. Please, take a look at her photo. I'm sure you'll like it. Yun ang message sa aking email from Manager Beth ng Silica Soap. Silica Soap is just my new business. Wala akong ganang buksan ng isa pa na email ni Beth. Actually, mga pictures sa mga ito at hindi ako interesado. Nasa mag-ina ko nakatuon ang isip ko. Kahit na hindi ako interested ay binuksan ko pa rin naman ito para silipin kung sino ang model na ito na ipinagyayabang ni Beth. Naituon kong aking paningin sa screen nang makilala ko kung sino ang model na ipinagmamalaki ni Beth. Shit. Angel? Halos hindi ako makapaniwala na sambit ko. I scrolled through some more pictures of her. Shit. Bakit ang ganda mo? Wala sa sariling sambit ko. I couldn't help but stare at her pictures for a few minutes. Ang laki ng pinagbago niya. Napakaganda niya na ngayon. Napakakinis pa at napakaputi ng kanyang balat. Hindi na ako nagdalawang isip na tawagan si Beth.
Pinaganda ko lang ito dahil ngayon din ay pupunta kagad ako sa kanilang office. Sir, pupunta ko kayo dito ngayon? Yes. Bakit ho, sir? I want to meet your new model of silica soap. Okay po, sir. Dan dahil lang ho ba kay Miss Di Makalipad kaya kayo pupunta dito? Huwag ka na magtanong. Basta sundin mo na lang mga bilin ko. Huwag mo muna siyang pauwiin. Gusto ko siyang mamit. Copy, sir. Nakita niyo ba sa Miss Di Makalipad? Kahit sino na ang pinagtanungan ni Beth, ngunit napailing lamang ang mga ito. Ngayon niya na-realize na hindi nga pala kilala ng iba nilang models si Angel. Malalagot yata ako kay Mr. Villegas. Napakamot siya ng ulo. Sinabihan niya kasi sa Angel na magpahinga ngunit hindi niya sinabing umuwi na. Kaya baka nandito pa rin ito at nagpapahinga lang. Ibinilin pa naman sa kanya ni Mr. Villegas na gusto itong makita o makausap. Ngunit paano pa mangyayari iyon kung nakauwi o nakaalis na ito? Hindi tuloy siya mapakali sa kinaroroonan niya. Ilang beses niyang tiningnan ang kanyang phone. Nagdadalawang isip na tawagan si Mr. Villegas. Ipapaalam niya sana na wala na si Angel dito sa building ngunit natatakot siya na baka mapagalitan siya ni Mr. Villegas. Paano na to? Wala pa naman ako number ni Miss Di Makalipad. Ilang beses siyang napakamot sa ulo. Umuwi na nga yata siguro ito. Nandito na ako sa labas ng building. Ang sabi ni Miss Beth, magpapahinga lang ako ngunit hindi niya sinabing pwede na akong umuwi. Lumabas ako para salubungin si Ethan. Papunta na siya dito. Tanawagan niya ako at niyayaya ako mag-dinner sa labas. Hindi ko naman kayang tanggihan si Ethan. Ilang araw pa lang kami magkasintahan at ilang araw na rin kaming hindi nagkikita simula nang sinagot ko siya. Mali. Simula pala nang mawala si Olive. Yun ang last naming pagkikita ni Ethan. Ilang minuto pa lang ako nakatayo dito sa labas ay napansin ko na kaagad ang kotse ni Ethan na huminto sa akin tapat. Ibinaba nito ang tinted window, saka kumaway sa akin. Sobrang busy niya siguro nitong mga nakarang araw kaya ngayon lang siya nagkaroon ng oras na yayain akong kumain sa labas. Lumabas ito. Napansin kong nagmadali ito lumapit sa akin. Kanina ka pa ba? Tanong niya na makalapit sa akin. Ilang minuto pa lang naman. Sorry ako, naghintay ka. Hindi naman ako naghintay ng matagal. Ayos lang. Carry ng mga pao kong maghintay. Napansin kong napatingala siya sa building. Congrats, love. Sabi ko na nga ba, matatanggap ka kaagad. Sa ganda at sexy mo ba naman kasi na yan eh. Sinabi ko kay Ethan na nag-apply ako dito bilang model. Hindi pa nga sana siya papayag na mag-apply ako ngunit wala na din siyang nagawa kundi suportahan na lamang ako. Susuportahan niya na lang daw ako kung anong gusto ko. Thank you. Ang totoo may nag-alok sa akin dito. Huh? Oo, si Miss Beth. Ngayon ko lang din nalaman ang pangalan niya. Nakita niya lang ako sa mall. Yung time na yun, namimili ako ng mga gamit ni Olive sa school. Sinundan niya ako, saka inalo kung pwede ako maging model. I'm happy for you, Angel. Thank you. So, let's go? Nabigla ako nang hawakan ni Ethan ang kamay ko. Hawak kamay kami naglakad palapit sa kanyang sasakyan. Nagulat pa nga kami nang biglang may bumusina sa amin. Hindi naman ito humingi ng sorry sa amin. Hindi rin sumilip sa kotse kaya hindi namin nakita ang mukha nito. Sino kayang loko na iyon? Ilang beses niya yata tayong binusinahan. Inis na sabi ni Ethan. Wala yatang magawa. Hinayaan na lamang ni Ethan iyon. Lalapitan nga sana niya iyon ngunit pinigilan ko. Sabi ko ihayaan niya na lang. Binuhay niya na rin ang makina ng sakyan saka ito pinaharurot. Habang nasa biyahe kami napansin ko naman ang itim na sasakyan na tila ba nakasunod sa amin. Kanina ko pa talaga napapansin iyon. Napansin ko rin na ang sasakyan na iyon ay ang sasakyan na bumusina sa amin kanina. Ano bang problema ng kotse na iyan? Bakit niya tayo sinusundan? Bigla ko tuloy nasabi kay Ethan. Napasilip si Ethan sa side mirror. Hindi ba diyan yung... Yan nga. Pinutol ko ang gustong sabihin ni Ethan. Alam ko na kasi ang gusto niyang sabihin. Anong trip ng taong to? Mas binilisan ni Ethan ang pagmamaneho kaya mukhang naligaw yun ni Ethan. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hindi na ito makita sa aming likuran. Naligaw mo na yata. Ani ko. Hindi naman umimik sa Ethan. Ilang minuto lang din ay nakarating na kami sa restaurant kung saan kami magdi-dinner ni Ethan. Good evening, ma'am, sir. Bate ng waiter sa amin. Umupo kami sa napili naming table. Nag-order din kaagad si Ethan. Siya na nga nag-order para sa akin. Hindi pa dumadating ang pagkain namin nang muling lumapit sa amin ang waiter.
Excuse me, sir. Yes? Sagot ni Ethan. Itatanong ko lang po kung sa inyo yung kotseng pula, nasa front parking lot. Panay po ang alarm nito. Napatayo si Ethan. Maging ako'y napatayo din. Alam ko kasi na baka kay Ethan iyon. Ito ka lang. Bili niya sa akin. Iniwan niya muna ako sa table. Sumama siya sa waiter para tingnan kung sa kanya nga ba talaga ang kotse na tinutukoy nito. Ilang minuto ay bumalik ito na nakakunot ang noo. Ano nangyari? Tanong ko kaagad sa kanya. May nangingialam ng kotse ko sa labas. Anya. Sino naman? Yun ang hindi ko alam. Baka mga batang nakatira sa kalsada. I don't know. Mukhang napagtripan yata tayo ngayon. Anya. Kinakabahan tuloy ako. Baka mamaya hindi na lang kotse niya ang pagtripan kundi kami. Hindi tuloy maayos ang first dinner date namin ni Ethan. Pabalik na kami sa kotse. Mukhang nawala sa mood sa Ethan. Pasensya ka na kung nawala ako sa mood. Anya habang nagmamaneho ito. Wala yun. Naintindihan ko. Sino ba kasang walang hiya na nangingialam sa kotse mo? Kahit ako'y naiinis din. Napailing sa Ethan. Wala siyang idea. Ako din naman ay wala. Maya-maya lang ay biglang tumigil ang kotse. Shit! Napamura si Ethan. Lumabas ito ng kotse sa kanya tiningnan ang gulong ng kotse niya. Maya-maya lang inarinig ko ang pagsipa niya sa kanyang gulong. Shit! Ilang beses siyang napamura. Ayos ka lang? Sinilip ko siya sa bintana. Nasapon nito ang noo. Anong nangyari? Sino ba ang gagong nangialam ng gulong ko? Naiinis na sabi niya. Diyos ko, bakit parang ang malas yata ng first date namin? Maging ang gulong yata ng kotse ni Ethan ay pinakaalaman. Ano nangyari, bunso? Buong pagtataka ni Kuya Allen nang makapasok ako ng bahay. Nagtataka siguro ito dahil mukhang pagod na pagod ako. Ang dami kasing kamalasan na nangyari sa amin ngayon. Hindi na pumasok ng bahay si Ethan dahil nagmamadali na rin ito. Hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta. Basta sinabi niya lang na may pupuntahan siyang importante ngayong gabi. Ang dami kong napansin kay Ethan ngayon. Hindi naman siya ganoon dati. Mahaba ang pasensya niya ngunit kanina, napansin kong ang bilis niyang mapikon. Ang bilis niya ring magalit. Ibang-iba sa Ethan na nakilala at nakasama ko ng ilang taon. Kanina pakiramdam ko ibang Ethan ang kasama ko. Sabagay, sino ba naman ang hindi maiinis at hindi mawawala sa mood kung ganoon ang nangyari? Kahit sino yung mapipikon. Kung sino man yung nantrip sa amin, sana hindi siya makatulog o di kay huwag na siyang magising. Sobra na siguro yung sinabi ko. Masyado nang makasalanan ang bibig ko. Pinuntahan ko na lamang si Olive sa kwarto nito. Pagpasok ko ay tulog na ito. Mabuti na lang talaga at hindi niya ako nakukulit para kunin ng pusa na naiwan sa bahay ng walang kwenta niyang ama. Umalis na nga lang ako ng bahay kanina dahil ayokong kulitin ako ng kulitin ng anak ko. Kung maaari ayoko makita pa ulit ang pagmumukha ng walang kwenta nitong ama. Naiinis lang ako at bumabalik sa alaala ko kung paano niya ako pinagtabuyan noon para lang makasama niya si Vivian. Ang masakit pa, inalagaan niya ang batang hindi naman niya kadugo. Ngunit sa tunay niyang anak, hindi niya man lang nagawa. Sinadya ko talagang mas maagang magising para hindi na maabutan pa ni Olive. Kukulitin lang kasi ako nito na kunin si Kitty. Maaga akong umalis at ipinagbilin ko na muna si Olive sa tita Thea niya. Miss, na makalipad. Kapapasok ko pa lang sa studio nang napansin kaagad ako ni Miss Beth. Nandito na pala siya. Miss Beth, sinadya ko talaga mas maaga ngayon para naman maaga kitang mapaalalahanan. Mamaya, after ng photoshoot mo, huwag ka na munang umuwi. May gusto makipag-usap sa'yo. Oo nga pala, sumunod ka sa akin sa office. Nauna na itong maglakad kaya naman sumunod na lamang ako. Pagdating namin sa kanyang office ay umupo ito sa swivel chair, habang ako naman ay umupo sa bakanteng upuan na nasa kanyang harapan. Miss, di makalipad. Nakalimutan ko nga pala itong ibigay sa'yo kahapon. You need to sign a contract first. Ibinigay niya sa akin ng contract na pipirmahan ko. Basahin mo muna kung gusto mo. Anya, hindi na ko kailangan. Sagot ko sa kawalang paligoy-ligoy na pinirmahan ito. Tinamad lang talaga akong basahin ito. Ang haba kasi. Isa pa wala akong sa mood magbasa. Feeling ko ang boring magbasa ng contract. Good luck, Miss Di Makalipad. Nakangiting sabi sa akin ni Miss Beth. Maaari ka nang bumalik sa studio. Tumayo na ako para magpaalam sa kanya. Lalabas na ho ako, Miss Beth. Pagpasok ko sa studio, ay tamang-tama naman na ako na ang next model na isasalang doon. Ilang shots lang din ang kinuha nila sa akin saka ako nagpahinga. Lunch break nang marinig ko ang ingay sa labas ng studio.
Hindi ko tuloy maiwasan na makichismis kung anong nangyayari. Paglabas ko ay nagkukumpulan ng ilang model, saka ito nagbubulong-bulungan. Grabe, ang pogi niya. Dinig ko sabi ng babae. Oo nga eh, ang chismis, single pa daw ito. Post talaga? Sa gwapo niyang yun? Sino bang pinagkakaguluhan ng mga ito? Artista ba? Baka naman may nakuhang artista sila Miss Beth. Kaya naman ganyan na lang sila kung tumili. Uy, andyan na siya. Sigaw na isang babae. Baguhan lang din ito. Kasabayan ko yata. Mukhang kahapon lang ito nagsimula. Dahil chismosa ako, hinintay ko kung sino ang parating na sinasabi nila. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Sino ba kasi ito? Shit, ang pogi. Pabulong ngunit rinig ko sabi ng kasamahan ko. Napawang ang labi ko na makilala kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Tom, bakit nandito lalaking ito? Inis na sabi ko. Tumalikod na lamang ako para hindi niya ako makita. Kung sino pa yung ayaw mong makita, siya pa itong dumating. Dahan-dahan ako naglakad palayo ngunit natigilan na lamang ako nang marinig ang pagtikhim nito. Miss Angel, di makalipad. Shete, bakit niya ako tinawag? Kagatlabi ako napako sa akin na tatayuan ko. Para tuloy ako nagintuod sa mga oras na ito. Wala akong panahon para lingunin ito. Sinubukan ko ulit na humakbang para tuluyang pumasok sa loob ng studio ngunit muli itong nagsalita. Miss Angel, di makalipad. Mas dumiin ang pagkakabanggit niya sa pangalan at apelyido ko. Hindi mo ba ako naririnig? Dagdag pa niya. Bakit ko naman siya lilingunin? Ano siya, Gold? Hindi siya ang taong dapat kong sundin. Baka nga bisita lang siya dito eh. O baka naman namumulubi na at nag-a-apply na siya ngayon bilang model. Buti nga sa kanya kung ganoon. Hindi ko pinakinggan si Owen. Nagtuloy-tuloy na lamang akong pumasok sa studio. Hindi ko nga inaasahang makakasalubong ko si Miss Beth. Angel, bakit parang hingal na hingal ka? May humahabol ba sa'yo? Meron ho kasi akong iniiwasan na tao, Miss Beth. Actually, hindi ho siya tao. Chuchu siya. Chuchu? Angel! Natigilan ako nang marinig na naman ang pagtawag ni Owen sa akin. Nasundan niya pa rin ako kahit na pumasok na ako dito. Hindi siya pwede pumasok dito dahil para lamang ito sa mga nagtatrabaho dito. Miss Beth, hindi ko siya kilala. Hindi ko rin alam kung bakit siya pumasok dito. Kaagad na sabi ko kay Miss Beth. Napansin ko ang pagngiti nito. Hindi mo pa pala siya kilala? Siya si Mr. Valiaga. Nakangiting sabi ni Miss Beth. Napangawi ako dahil sa sinabi ni Miss Beth. Ano ang ibig niyo sabihin? Bakit kilala ni Miss Beth si Owen? Si Mr. Valiaga may-ari nito, Miss Di Makalipad. Mukhang nagkausap na kayo at nagkakilala dahil tinatawag ka niya. Hindi mo ba narinig? Anya, napakamutuloy ako sa aking batok. Kaya pala siya nandito dahil siya may-ari nito. Kung minamalas ka nga naman, bakit sa dinami-daming taong pwedeng magmay-ari nito, bakit siya pa? Siya pa na iniiwasan kong makita. Mr. Valiaga, I'm glad you arrived early. This is Angel, our new silica soap model. Pakilala ni Miss Beth sa akin. Nakatalikod pa rin ako at wala akong balak na harapin ang lalaking nasa likuran ko. Miss Di Makalipad, sa likod naman ako ni Miss Beth, kaya wala na akong choice kundi ang humarap dito. Looks like you didn't teach your new model good manners. Sambit ni Owen. Good afternoon, Mr. Valiaga. Sarkastiko ko itong binati. Ako pa ngayon ang walang good manners. Marunong ka naman palang bumati. Sarkastiko niya rin nasabi. Marunong ho talaga ako, lalo na kung kagalang-galang yung tao nasa harapan ko. Minsan kasi, hindi ako gumagalang sa mga taong hindi naman kagalang-galang. Angel, muli naman akong siniko ni Miss Beth. Bahala na kung magalit siya sa akin. Ngayong alam ko na si Owen ang may-ari ng building na ito, ay magre-resign na kaagad ako. Hindi na ako tutuloy sa pagiging model. Pasensya na ho, Miss Beth. Ngunit magre-resign na ho ako. Resign? Ano bang pinagsasabi mo? Kasi simula mo palang kahapon, bakit mo naman naisipan na mag-resign? Angel, huwag mo naman sana akong ipahiya kay Mr. Valiaga. Pabulong na sabi sa akin ni Miss Beth. Wala akong intensyon na ipahiya siya, ngunit hindi ko kaya magtrabaho sa pagmamayari ng walang kwenta kong asawa. Pasensya na ho, Miss Beth. Sagot ko. Did she read the contract before she signed it, Bethy? Tanong ni Owen kay Miss Beth. Oo nga pala, nakapag-sign na ako ng contract at hindi ko binasa iyon. She didn't read it, Mr. Valiaga. Sagot ni Miss Beth. Diyos ko, bakit nga ba hindi ko binasa iyon?
Paano kung ilang taon pala ako magtatrabaho dito? Magtitiis na lang ba ako sa pagmumukha ng walang kwenta kong asawa? Gusto mo bang mag-resign, Miss Di Makalipad? Tanong naman sa akin ni Owen. Napatingin ako kay Miss Beth. Gusto ko mag-resign. Taas noong sagot ko sa kanya. Are you willing to pay 5 million? 5 million? Halos hindi ako makapaniwala. You want to resign, right? You didn't follow the contract. So, you'll pay 5 million if you really want to leave. Ano? Meron bang ganoon? That's written in the contract. It's not my fault if you didn't read it, Miss Di Makalipad. Nakakainis. Bakit kasi perma lang ako ng perma nang hindi nagbabasa? Pwede ko ba makita ang contract, Miss Beth? Naku, naipasa ko na kay Mr. Villaga. Baling ni Miss Beth kay Owen. If you want to see it, follow me to my office. Tumalikod na ito. Nagsimulang maglakad. Sumunod ka na. Utos sa akin ni Miss Beth. Wala naman na akong nagawa, kundi ang sumunod na lang. Sinadya ko talagang bagalan ng paglalakad ko para hindi kami magpantay sa paglalakad. Huminto ito sa tapat ng pintuan. Ito na siguro ang office niya. Binuksan niya ito saka bumaling sa akin. Hindi niya sinarado ang pinto. Nagmadali na lamang akong pumasok sa loob. Nang makapasok ay nadatnan ko naguhubad ng coat si Owen. Umupo ito sa swivel chair. Bakit gusto mo mag-resign? Tanong naman niya. Gusto mo bang malaman ang totoo? Gusto ko mag-resign dahil ayoko makita yung pagbumukha mo. Natawa lamang ito. May nakakatawa ba, Mr. Villaga? Tumayo ako sa kanyang harapan sa kanamewang. Napatingala lang siya sa akin. Napansin kong nakatitig na siya sa akin ngayon. Tumikim na lamang ako. Gusto ko makita ang contract. Here. Ibinigay niya sa akin ito. Sinimulan ko itong basahin. Hindi ako makapaniwala sa mga nakasulat doon sa contract. 5 years contract? Tanong ko sa kanya. 5 taon ako magtitiis sa pagbumukha mo? Inis na sabi ko sa kanya. You have no choice. You've signed and you can't back out unless you pay 5 million. Napaawang na lamang ang aking labi. Saan naman kaya ako kukuha ng 5 million? Kung sasabihin ko ito kay Ethan, sigurado akong babayaran niya kaagad ito kaya magkakaroon na naman ako ng utang kay Ethan. Salip na makatulong, mas lalo pa akong dumagdag ng bayarin. Okay, fine. Taas no kung sabi sa kanya. Napangiti siya. Nagkakaintindihan na ba tayo, Miss Di Makalipad? Or should I say, Mrs. Villaga? Baka nakakalimutan mo na kasal pa din tayo. Sa batas, asawa pa din kita. Pilyo itong napangiti na ikinainis ko naman. Sana pala bago ako malis ay pinirmahan ko na muna ang annulment na gusto niya. Ngayon tuloy, ako itong nahihirapan. Hanggat hindi na-annulled ang kasal namin, ang lakas pa rin na loob niyang kulitin ako. Aasikasuin ko na kaagad ang annulment natin para naman wala na tayong pakialaman sa isa't isa. Trabaho na lang ito, kaya ako magtatagal at magtitiis dito. Kasi sa totoo lang, kung may pambayad lang ako, binayaran na kita para lang makaalis sa impyerno ng pagmamay-ari mo. Impyerno? Paano mo nasabing impyerno ito? May demonyo kasi sa harapan ko. What? Gulat ka, no? Subukan mo kayong manalamin para malaman mo kung gaano kahaba sungay mo. Napatayo na ako. Hindi na ako magtatagal pa dito sa office niya. Hindi na ako magtatagal. May trabaho pa ako. Wala akong time na makapag-usap ng matagal sa iyo. Sinubukan ko ng talikuran ito. Nakailang hakbang pa lang ako na bigla na lamang na may humawak sa kamay ko. Napalingon ako at si Owen ito. Nakalapit siya kaagad sa akin. Magkalapit na ngayon ang mga mukha namin. Ang sabi mo, demonyo ko? Paano kayo kung ipapakita ko sa iyo kung paano ako maging demonyo? This demon will burn you in heaven. Napaawang ang labi ko. Nabigla na lamang ako nang siiling niya ako ng halik. Mapagparusa at maalab na halik. Hindi ko alam kung bakit napapikit ako. Pesteng labi ito. Bakit ba kasansarap? What? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng masarapan. Inaamin kong nilasap ko ang mga halik ni Owen, ngunit hindi ibig sabihin noon ay makakalimutan ko na lahat ng ginawa niya sa akin noon. Never. Itinulak ko siya ng pagkalakas-lakas kaya naman na ilayo ko siya sa akin. Ganyan mo ba tratuhin ang employee mo? Kung ganoon pala, isa kang manyakas na amo. Hindi ka dapat tinatagalan ng mga employee mo. Umisi lamang ito. At least, sa'yo ko lang ginawa ito. I don't mind being pervert in your eyes. Wala na akong oras para makipagbardagulan sa'yo. Diyan ka na nga. You still have time, wife. I think you forgot that I own this building.
Hawak kong oras mo. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Ito talaga yung pinakaayaw ko. Ang titigan siya sa kanyang mga mata. Lumalambot ang tuhod ko sa mga titig niya. Naramdaman ko na lang na nasa harapan ko na naman sa Owen at hawak na naman ito ang kamay ko. Iniilin ko na lamang ang ulo ko. Hindi pwede. Hindi pwedeng ma-inlove ulit ako sa kanya. May boyfriend na ako at napakabait na Ethan sa akin. Hindi ko kayang lokohin sa Ethan. Bitiwan mo nga ako. Bulyaw ko sa kanya. Iwinaksi ko rin ang kamay niya. Nabigla yata siya dahil sa ginawa ko. Akala niya yata ay mauuto niya pa din ako. Pues, hindi na akong angel na nakilala niya noon. Hindi na akong angel na hahabol at nagmamakaawa ng oras sa kanya. Please, be professional, Mr. Villaga. I'm here for work, hindi para makapaglandian sa iyo. Madaing sabi ko sa kanya sa kamuling tinalikuran ito. Tinaha ko ang pintuan. Bago pa man ako makahakbang palabas ay muli itong nagsalita. I'm just reminding you, Angel. I'm still Olive's father, and I have the right to see her. I'll do anything to see Olive again. Remember that. Napabuntong hininga na lamang ako, saka ko nilisan ang kanyang office. Mommy? Napakurap-kurap ako. Ang lalim na pala ng iniisip ko kaya hindi ko namalayang kausap ko pala ang anak ko. Mommy, bakit po ba tulala kayo? Kanina pa kayo pag-uwi niyo from work. Ano po nangyari sa work niyo? Wala anak, pagod lang ako. Kung ano-anong iniisip ko. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Sabi ko po, kailan niyo po ako ihatid sa bahay ni Mr. Sungit? Gusto ko na pong makita si Kitty. Please, Mommy. Please. Ito na naman ang anak ko. Ginagamit niya na naman sa akin ang kanyang poppy eyes na kapag nakita mo ay talagang maaawa ka. Sinasadya niya talaga ito para maawa ko at para mapagbigyan siyang ihatid ko siya sa bahay ng walang kwenta niyang ama. Kung alam mo lang anak, ang lalaking iyon ang totoong dodi mo. Baka kapag nalaman mong hindi niya pinaniniwalaan si mommy mo noong ipinagbubuntis ka pa, baka magalit ka pa sa kanya. Baka hindi mo nagugustuhin na makita ito. Sa bagay, si Kitty ang gustong makita ng anak ko. Pag-iisipan ko, anak. Wait, pag-iisipan mo po, mommy. Anak, baka sa mga oras na ito itinapon niya na si Kitty. Pagdadahilan ko na lamang para hindi na mangulit pang anak ko. Nagulat na lamang ako nang bigla itong umiyak. No, mommy! No! Anak, nataranta na lamang ako nang bigla itong umiyak ng malakas. Talaga nga naman itong anak ko. May pagka-spoiled brat din minsan. Kapag hindi nasunod ang gusto, ay iiyakan na lang ako. Tahan na anak. Tahan na. Oo na, kukunin natin si Kitty. Kukunin lang natin. Hindi ka magtatagal sa bahay na yun, okay? Really, mommy? Wala na ako nagawa kundi ang umuo na lang. Kukuha lang ako ng tubig. Dito ka lang. Okay po, mommy. Iniwan ko na muna si Olive. Umaba ako para kumuha ng tubig. Bunso, naabutan ko si Kuya Alex sa kusina. Kuya, gising ka pa? Kararating ko lang. Kamusta ang bagong work mo? Speaking of work, nandun lang naman ang buwisit na asawa ko. Kung sino pa yung ayaw mong makita, siya pa yung nagpapakita. Ani ko sa isip. Oh, bakit hindi ka na nakapagsalita? Ayos lang naman kuya. Mabuti naman. Yung asawa mo. Napaubo ako na biglang nasali sa usapan si Owen. Anong gusto mong malaman sa kanya, kuya? Nagpapakita pa ba sa'yo ang gagawin yun? Sabihin mo sa akin kung ginugulo ko pa na gagawin yun. Makakatikim ulit yun sa akin. Kung alam mo lang, kuya, araw-araw ko na yata siyang makikita. Akalain mo ba naman na siya may-ari ng pinagtatrabahuan ko? Ang liit ba talaga ng mundo? Hindi ko pwedeng sabihin yun kay kuya dahil baka paalisin niya ako. Hindi naman ako pwedeng umalis nang hindi ako magbabayad ng 5 milyon. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking halaga, aber? Hindi, kuya. Hindi ko na siya nakikita. Nagsinungaling na lamang ako. Mabuti naman kung ganoon. Sige, kuya. Babalik na ako sa itaas. Paalam ko saka tinahak ang kwarto namin ng anak ko. Nasa pintuan ako nang marinig kong nagsalita ang anak ko. Tila ba may kausap ito. Natigilan ako, saka ko pinakinggan kung anong pinag-uusapan nila. Mr. Sungit? Kumunot ka agad ang noo ko. Isa lang ang alam kong tinatawag ni Olive na Mr. Sungit. Walang iba kundi ang ama nito. Bakit ka tumatawag sa mommy ko? Are you ligaw-ligaw to her? Diyos ko naman anak, ano ba naman yung tinatanong mo? No, malalagot ka sa daddy ko kapag niligawan mong mommy ko. Si Kitty?
ihatid mo si Kitty dito pero may kapalit? Si Olive lang ang naririnig ko, ngunit ang kausap nito ay hindi. Anong kapalit ang pinagsasabi nitong Owen na ito? Gusto mo ako makita? Gusto mo ako makasama? But why? Hindi na ako nakinig pa sa usapan nila. Nilapitan ko na kaagad si Olive saka hiningi ang cellphone ko mula sa kanya. Olive, hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi mo sasagutin kapag may tumawag sa akin nang hindi mo kilala? What if it's emergency, mommy? Hindi ko na nasagot pa ang tanong ng anak ko. Binalingan ko na lamang ang phone ko. Nasa kabilang linya pa si Owen. Paano mo nalaman ang number ko? Walang gana na tanong ko sa kanya. May nakalimutan kaya tang basahin sa contract kanina. Sabi niya, umirap ako. Anong nakalimutan ko? Nabasa ko lahat. Isa sa mga nakasad sa contract ay ang paglipat mo ng tirahan. Ano? Anong ibig mo sabihin? Bilang employer ko, gusto kong lumipat ka sa condo ko. Condo mo? Baliw ka ba? Itinira mo si Vivian doon. Bakit ako titira doon? Baliw ka na. Porket employee mo ako ay ikaw na masusunod? Go to hell. Lamunin mo yung contract mo, demonyo. Binagsak ko sa table ang phone ko. Mommy, bakit mo tinawag na demonyo si Mr. Sungit? Nakalimutan ko nandito nga palang anak ko. Narinig niya tuloy ang mga sinabi ko.